to be honest, that's expensive. Wala na yung problema natin kanina. Diba kanina kitang-kita yan? Wow! Shucks, ang ganda ng coverage nito. Oh my God. I like it better. Ang ganda ng packaging nito, sis! Ay, ang lamig nga niya sa face. Para ito yung pinaka-closest doon sa aking top favorite na foundation. Wow! I'm impressed! Oh my gosh! Wow! Halos lahat is nagustuhan ko. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Today, meron tayong bagong itatry. And doon na-receive ko yung PR. Thank you so much, Strokes, for sending the PR. Hindi ko na iaangat kasi sobrang bigat niya. Pero ito yung PR package. Apakaganda. Sobrang bigat. Yung pala lahat ng shades pinadala nila sa akin. Thank you so much, Strokes Cosmetics. So, we have new foundation. Dito ako excited talaga, no, sa foundation. Kasi, na-mention ko na to before, pero sobrang nakaka-proud as makeup enthusiast. I'm here for that. Sunod-sunod na local brands lately nagre-release ng foundation. My brush, my priming sunscreen, which I already love. Na-mention ko na yan. Favorite ko yung rosette nila. Malakas ang ulan. Sorry. Wala tayong magagawa, umuulan ngayon. Meron silang color corrector, concealer. So, let's try it all. Okay, let's start with... Milk pala itong pinadala nila sa akin. Pero I've been loving yung rosette. So, yun, kunin ko muna yung rosette, ha? Pero hindi na ako masyadong mag-emphasize dito kasi I love it. It saves me time kasi imbes na, you know, hiwalay na primer, hiwalay na sunscreen. Ito, primer and sunscreen in one. O, diba? Saan ka pa? Actually, mas tipid nga siya eh. Sana safe ang lahat. Napakalakas ng ulan. Parang mga 3 araw na yan ganyan. Okay, sa mga hindi nakapanood nung first impression review ko nung UV Veil Priming Sunscreen, pang fair skin kasi yung Milk. Kasi white talaga siya. Ayan, Milk. So, meron siyang brightening. So, kung yan ang bet mo, go. Pero ako, mas gusto ko si Rosette kasi mas forgivable siya sa aking skin. So, ito yung Rosette. Ayan. Maglagay muna tayo. Ganyan ako maglagay ng sunscreen ko, no? Apply as necessary. Okay, and then let's blend out. Primer and sunscreen na siya, ha? Kaya maging generous kayo paglagay dyan. Kasi sabi ko sa inyo, ang sunscreen, kailangan mo yun sa buhay. And para sa mga merong oily skin, kahit hindi ka na mag-moisturizer, basta mag-sunscreen ka, yun ang importante. Okay? Alam ko pa ulit-ulit na ako, naatean, alam ko na yan, okay. Sunscreen and primer siya, so protected din yung skin mo. At the same time, nafe-feel niya yung pores. Medyo silicone-y. Ibig sabihin, pinaprep niya talaga yung skin mo, especially yung mga visible pores, para pag naglagay tayo ng foundation later on, mas maganda yung lapat ng foundation. So, yun yung purpose ng primer, okay? Meron siyang broad spectrum SPF 35 PA++, sunscreen and makeup primer hybrid, non-greasy, which is totoo. I have oily skin and I love Rosette. Oil-free formula, minimizes pores and fine lines. I'm not sure kung ito in the long run, pero most probably kasi meron siyang niacinamide, meron siyang hyaluronic acid, meron siyang vitamin E, aloe vera extract, cucumber extract. So, yun yung kagandahan doon. Talagang packed talaga siya with skin-caring ingredients. For those na nagtatanong ano ba ang active ingredients dito, 7% ethyl hexyl methoxycinnamate, 3% octocrylene, and 3.8% titanium dioxide, which is sa sunscreen yan, oo. Sunscreen component. It leaves a smooth canvas. Talagang smooth siya. Parang ang sarap na maglagay ng foundation. Parang may feeling sebo, pero hindi malagkit na sebo. Parang ganon. And velvet finish. Spot Veil Corrector. Ang price niya is 398 pesos. Meron tayong 4 na shades dito. Actually, 4 talaga yung total shades na available. Oil-free, full coverage, liquid color corrector. Ang skincare component nito, may caffeine, hyaluronic acid, and vitamin E. Yung caffeine, alam ko is antioxidant. Merong hyaluronic acid, alam nyo na yan, to moisturize skin. Vitamin E, same then with hyaluronic acid. Long-lasting, sweat-proof, buildable, lightweight, neutralizes skin discoloration such as redness, dark circles, and acne scars. Flawless velvet matte finish. Okay. Alright, ito si Green CC. Ang laman ay 3.5 ml. Okay, so ganito yung itsura niya. And swatch, ayan. Medyo bright siya, no? Pero let's see kung paano siya mag-work mamaya with my redness. Next one is Light CC. Yung applicator niya, normal na doe foot applicator. So, ayan si Light CC, Medium CC, and then last one is Deep CC. Yung deep pwede natin gamitin sa mga dark spots. Let's see kung okay pa sa akin si Deep CC. Ayan, para siyang peach.
ng Get Ready With Me na color corrector, di ba? And alam nyo na, dahil lighter na yung hair ko, naglalagay talaga ako sa aking brows. Ayun, tingnan nyo, oh. Kung i-compare ko siya, first impression, okay? Feeling ko mas light yung formula nito compared kay Get Ready With Me Cosmetics, which tends to parang medyo may pagka-chunky feeling yon, medyo makapal. Considering maganda naman kasi talaga yung coverage. Pero, let's see kung paano ang laban, paano ang atake ng strokes. Ito, maglagay tayo here. Yan, para matakpan yung aking mga pinagdaanan ng pimple. Dami, no? Kadami talaga. I-cook muna natin. Hayaan muna natin siya ng ganyan for a while. Ang dami ko palang kailangan takpan. May nakita pa ako dito sa nose. Talagang tinitigyawat ako lately. Pero, try natin yung medium naman kasi medyo light lang to eh. Ang dami kaya tang nilagay. A little goes a long way. Meron nga palang brush! Okay, alam ko meron akong sarili kong makeup brushes, pero itrato nyo ako ngayon as a makeup reviewer, okay? Pag bumili ka ng isang set, may kasama na siyang bag. To be honest, that's expensive. Pero kung bibili mo siya ng hiwalay, so ito is 298 pesos. Ayan. So, not bad na rin sa price niya for a single brush. This one is the concealer brush. Ito yung foundation brush. Ito naman is 498. Akala ko malaki siya. Pag tinignan mo dun sa Lazada, parang ang laki niya. Pero, ayan siya. Ayan. Okay, mga isang dangkal, sis. Ayan. Tapos, ito, maliit lang yung pinaka-brush. Pero dapat wino-wash nyo muna to ha, kasi para mas fluffy yung brush pagka hinugasan nyo bago nyo gamitin. Kaso wala na tayong time. Powder detailing brush, 298 pesos din. And lastly, itong ganda nito. Oh, this is something new. Ayan. Powder brush. Ang soft niya, and definitely synthetic hair ito. This one is 598 pesos. And bawat brush, may nakalagay na I am consistent. Ito naman yung isa, I am flawless. Yan ang gusto ko sa strokes. Nakaka-uplift talaga siya. I am meticulous. Etong si powder detailing brush. And then si concealer brush, ang nakalagay sa kanya is I am uplifting. True naman, sinabi ko kanina, diba? Uplifting ka nga strokes. F04, so may code sila dito. F01 is for the powder brush. F02, foundation brush. F03, powder detailing brush. And F04, concealer brush. So, let's blend. Ang tagal nito, sis. Late kasi siya eh. Pwede siya pang spot conceal. Pero, pag malaki yung area na paglalagyan mo, medyo matagal. Ano? Sige, dito lang muna. Sa mga maliliit na area, yun yung gagamitin ko. Tsaka masyado siyang, parang it's not too dense. Nakikita niyo yung pag-bend ng brush. Mas maganda sana kung mas dense pa siya ng konti. Kasi, flimsy eh. Oh. Again, hindi ko alam kung magbabago pa ang, kasi mahirap kasi pag first impression ng brushes, kailangan hugasan mo muna siya. Pag nabasa kasi siya, parang ang brush, ang bristles kasi, parang nag-expand pa ng konti yung fibers pagka nabasa na siya eh. So, that's that. Parang masyadong deep yung nilagay ko, pero it's alright. So, let's use yung foundation brush para sa kilay kasi ang tagal eh. So, ganito yung technique ko, guys, kasi I have microbladed brows. Kung microbladed din yung brows nyo, baka makatulong tong tip ko sa pagkikilay lately, okay? Gamit ka ng color corrector. O, diba, mas madaling pang-blend yung foundation brush. Oh. Doon naman tayo sa green. Parang wala akong masyadong makikitang redness sa face ko ngayon. Mabait yung mukha ko. So, gilid na lang na nose, okay? Tapos, for brightening, let's use yung light CC. Lagay natin sa under eye area. Wala naman ako masyadong dark circles dyan. So, brighten lang natin. Let's blend. Again, foundation brush yung gamit ko. Pero alam nyo, ito real talk lang ha. Nagre-review ako ng mga color corrector. This is helpful kapag kunwari may pictorial ka, ganyan. To cancel out the redness. Kunwari, meron kang na-irritate yung skin mo, kailangan mo takpan. Pero in a normal day-to-day basis, hindi talaga ako nagko-color correct, guys ha. Because tamad ako. Try nga natin yung concealer brush ulit. Bigyan natin ng chance. Okay. Tagal niya kapag matagal sis. Foundation brush yung ginamit ko. Okay. Compare natin. Parang ano na nangyayari sa mukha ko. Iba-iba na yung kulay. Pero okay, mag-alala. We're just color correcting. Mamaya pag nilagay na natin yung foundation, mas magiging maayos na yan, ha? Promise. Iba-iba naman tayo ng way kung paano mag-color correct, paano mag-apply ng concealer. May iba na inuuna yung concealer before foundation. Yung ginawa ko today, guys, ha, is based on paano ako mag-makeup. Usually, inuuna ko yan, primer, of course. Primer muna, and then saka tayo mag-color correct, and then foundation, and then concealer. Yung spot veil corrector, madaling
i-blend. Sa itsura niya, wala akong problema ha. Hindi siya drying. Madali siyang i-blend. Hindi niya na-emphasize so far yung aking lines. Actually, mas lalo nga niyang na-brighten up yung under eye area, yung blemishes natin. Okay, i-apply na nga natin yung foundation. Ano? Soft Veil Filter Foundation. Oil-free, soft matte liquid foundation. Breathable siya, lightweight, skin blurring, second skin filter, medium to full coverage, and soft matte finish down. Ito yung entire shades. 6 filtering shades. Ang regular price is 548 pesos pero in 6 days. So, ano guys, meron silang sale currently. So, if you're watching this and nagustuhan nyo siya, ayan, check out nyo na kasi laki ng discount. O, 493 na lang siya. Ang nakalagay sa likod, I am brave. Yung shade niya, nandito sa harap nakalagay, ha, Light 01, 35 ml. And ang ganda ng packaging. Oh, pump siya. Very good. Ayan. Ang consistency niya is thick. Okay, as you can see. So, let's swatch. So, ayan si Light. Next one is Light 02. Next one is Medium 01. Madaling ipump. Very nice yung packaging. This is Medium 02. Kung napapansin nyo, nag-oxidize yung foundation sa inyo, hayaan nyo muna siya ha. Patagalin nyo muna para makita nyo kung anong perfect na shade for you. Deep 01. Ayan. And then, last one, si Deep 02. Ang pinagpipilian ko guys, si medium 1 at saka si medium 2. Si medium 1, parang ang problema ko dyan is medyo orangey siya. It's for warm undertone. Ito naman yung isa is for olive undertone daw. Slight olive undertone. Yes, medium 2 siguro ako guys. Yes, siya yung nagdi-disappear oh. Ito parang medyo madilaw. Medium 02 tayo guys. Wala akong pinanood na TikTok video or kahit sa Reels or kahit sa YouTube. Wala akong pinanood na review. And usually naman talaga pag nagre-review ako, hindi ako nanonood unless accidentally napanood ko. Okay? Kasi ayoko maapektuhan yung, alam niyo yun, yung aking first impression. Okay, so ito si Medium 02. I think okay sa akin to. Wait lang guys ha. Let me just blend. Wala siyang fragrance, pero merong amoy na hindi ko mawari eh. Doon muna tayo half side of my face ha. Tingnan nyo oh, nag-disappear. Pag nag-disappear, ibig sabihin yun yung perfect na shade for you. Tsaka nag-match sa leeg. It's nice. Naliliitan lang ako doon sa brush head. Alam niyo yun, mas gusto ko yung mas malaki sana. Pero okay naman siya. Walang tusok-tusok, very soft. Yun lang, mas gusto ko sana yung mas malaki kasi para mas mabilis. Ito kasi parang it takes time na i-blend out siya. And hindi naman nag-iiwan ng streaks. Wala. Lagay na rin tayo sa neck. Though, parang hindi naman na kailangan. But, para lang maganda yung pagkaka-blend. Okay. So, i-compare na natin. Ito yung side na meron na. Ito yung wala pa. Ang ganda niya. Sa totoo lang, ang dali niyang i-blend. Yung finish niya, medyo dewy, medyo demi-matte, I would say. As you can see, may glow pa rin siya dito sa cheeks. Medium coverage. Dito natin matetest out yung coverage yun kasi nakakoncentrate talaga yung mga blemishes ko, yung mga pimples ko nasa kaliwa lagi. Oo. On the other side, gusto ko mag-try ng ibang brush and also yung blend dito try ko kasi normally, gano'n naman talaga ako mag-apply ng foundation. Oo. Ito yung sinasabi ko, mas gusto ko yung ganyan. Kasi pa, mas mapilis for me. Yung ganitong mas malaking brush, for me ha, binibigyan niya ako ng airbrush effect. Kung gusto nyo coverage, this one. Pero kung gusto nyo mabilisan and mas airbrush, mas mukhang natural. Okay yung coverage niya, pero ang goal talaga nito is parang second skin mo lang siya. So, kahit papano, picking through pa rin yung skin. And normally, hindi ako nasa-satisfy ng brush lang. So, kukuha ko ng Blendy. And then, I'll just ganun-ganun ko lang ng konti. Okay yung yung skin tone ko. Yun nga lang talaga yung blemishes ko andyan pa rin. Oh, talagang makunat siya. Pero in fairness, yung nasa noo, okay. Yung kilay ko, okay. Medyo nag-lighten din. Nakatulong yung color correctors. Concealer naman tayo. Opo, may concealer sila. Spot Veil Concealer, Oil-Free Full Coverage Liquid Concealer. Long-lasting, sweat-proof, buildable, lightweight, brightens and blurs blemishes, a do-it-all cover, can cover up tattoos. Smooth and line-free full coverage, flawless velvet matte finish. Nung sinabi niyang can cover up tattoos, ay die. Go tayo dyan. Deep 01 para matakpan yung aking kilay. Let's see guys ha. Oo, Deep 01 tayo. Tingnan natin. Sabi kasi can cover up tattoos. So, ilagay na rin natin siya sa mga, ito, yung matigas na ulo. Ang tigas nito ng aking blemish dito sa baba. Ay, wow. Amazing. Lagay din ako konti dito. Pang spot conceal sa akin, Deep 01 is perfect. Okay, let's see. Oh, nice guys, oh. Ang galing. Wala na yung
problema natin kanina. Diba kanina kitang-kita yan? Wow! Okay, dito naman sa kilay. Hala, natakpan nga niya yung kilay ko. Shucks, ang ganda ng coverage nito. Oh my God. True lala, full coverage talaga siya, Dai. Oh. Tsaka parang mas malinis siyang tingnan. I mean, kasi fresh pa sa isip ko kasi kaka-review ko lang ng Get Ready With Me Cosmetics. Yung formula nito, mas manipis. Pero yung coverage na binigay niya, mas maganda. I mean, 'di ba? Parang ibang level nito. I like it better. Mas makapal yung buhok ng kilay ko dito kaya ito konti lang talaga yan eh. Pero wala akong masabi sa coverage. Ay, ang ganda. Let's use Light 02 to brighten itong under eye area. This time sponge yung gagamitin ko, guys, ha. Okay, what can you say? Hindi ko pa siya ma-appreciate ngayon, ano, kasi kailangan tapusin ko muna yung makeup ko para ma-appreciate ko yung pag-concealer ko ng under eye area kasi normally kung kaya naman i-pass na lang. Ang motto ko lately is less is more. Lalo na sa produkto, hindi naman natin kailangan ng lahat, 'di ba? Hindi porket review ko, guys, ay ibig sabihin binubudol ko kayo, I get this. I mean, I'm giving you options. Kung hindi nag-work yung isa, at least may options kayo na iba pa to try. So, we have 3 shades dito ng Perfect Veil Setting Powder, Mattifying and Blurring Velvet Translucent Loose Powder. Meron siyang Mother of Pearl, Hyaluronic Acid, and Squalane. Hindi ko alam yung Mother of Pearl. Okay, let's start with clear. 8.5 grams. Meron na siyang kasamang puff. Ang cute ng puff niya. Perfect. At ito ang itsura. Oh, ang ganda ng packaging nito, sis. Pwede mo i-turn, pag isasara mo siya para hindi kalat, ayan, sara mong ganyan. Ikot mo lang. Oh, the bapak. Okay, so ito yung clear. Ayan siya. Ay, wow. This is promising. Ang price niya is 498 pesos. Para hindi kalat-kalat, alam niyo yun. Problema talaga yan sa mga setting powder. Pero may mga setting powder na hindi sabog. Meron kasing powder na sabog kung sabog. Ayan, niche daw ganon. Pero pag Laura Mercier yung ginagamit ko, hindi siya ganon kasabog kasi parang nag-adhere talaga siya sa isa't isa. So, hindi siya yung kalat. Parang kinetic sand. Gets nyo? Okay, last shade is Honey. So, yung mga shades na to is, of course, yung clear is for universal skin tone. Yung rose is for fair to light skin. Tapos, si Honey is for medium to deep skin tones. Okay? Actually, si Honey pwede rin sa akin. Parang Honey na lang gamitin ko. Oh, alright. So, gamitin natin si Puff under eye area. Hindi siya sabog, guys. Oh, tingnan nyo. Ay, wow. This is nice. Let's put some here. Actually, parang feeling ko nakadagdag siya ng coverage. Gumanda lalo yung finish ng foundation after ko siyang i-apply. Gawin ko lang yung aking kilay. Ayan, powder detailing brush, F03. Pamblend natin dito sa under eye area. Actually, pwede rin siyang pamblend ng eyeshadow. Oh, kasi diba nag-bake tayo dito? Very soft. Maganda siya pang blend dito sa under eye area ng powder. Ang ginamit ko sa brows ko, if ever you're wondering, as usual, yung pa rin, Strokes Microblade Pen Perfector in Bauxite. Ito kasi mas light na siya. Tapos, pang kulay ng aking brow hair, Brow Colorist Golden Brown. Also from Strokes. Ayan yung mga marirecommend ko talagang halos everyday. Every time na makeup ako, ito talagang dalawa. Combination. I love it. Tapos, powder is Focallure. Yung BR01. Okay. Okay, naglagay ako ng kinang-kinang sa eyes ko kasi parang ang matte niyan tingnan. Sobrang matte. Sobrang dry ng skin kong tingnan. Pero anyway, madadaan naman sa highlighter. Ayan, naglagay ako ng highlighter. I used Vice Cosmetics Rosé. Ayan. Tapos on my lips, as usual, yung Strokes pa rin, Mauve Blossom. Yung Mousse Melt. Alam niyo, pinapahirapan talaga ako. Sobrang hirap ng galit. Wait lang. Oh my God. This one is Fresh Matte Finishing Press Powder. Siguro pang touch up ko na lang to later kasi, okay, ito yung tsura niya. First shade is Banana. Okay. So, parang yung sa Get Ready With Me Cosmetics din, di ba may meron silang velvet setting powder, banana, and vanilla. Okay, si vanilla yung white, si banana yung medyo may yellow undertone. So, si banana yung dadalin ko. Tingnan natin, guys, ha, kung makakatulong itong Skin Veil Cooling Setting Mist. Ito ay merong Tournaire, hindi ko alam. Yun yung mga skincare ingredients niya. Hyaluronic acid and vitamin E. Revitalizing, skin hydrating, freezes skin surface, extends makeup wear for up to 12 hours, suitable for delicate and sensitive skin, melts makeup into perfect blend, reapply anytime as needed and prevents oiliness and natural finish daw siya. Baka ito nga ang kailangan natin. Shake nyo siyang mabuti, guys, ha, kasi sa ilalim, may kita nyo parang meron siyang, may nagsettle doon. Ang laman nito is 60 ml.
Amoy white flower. Ay, ang lamig nga niya sa face. Medyo sensitive yung face ko. Kaya parang, ba't ang mahapdi ng... Or yung lamig. Sensitive kasi yung mukha ko. I mean yung feeling. Kaya nga hindi ko matolerate magpa-facial. Kasi yung sakit-sakit talaga for me. So, mahina ang aking pain threshold. Pero maganda siguro yun kasi para mag-close yung pores. Kasi ba kailangan mo ng lamig para mag-close yung pores mo. Ayan, nakadagdag nga siya ng glow. Tama ba? Ay, ang ganda! Close nyo lang yung eyes nyo rin. Anyway, so that's our look for today. Oh, ayan na. Ayan na yung finish on my skin. I love it. So far, wala pa akong masabi. Ganda nitong salamin. Gandang-ganda ako dito. Oh. Ayan. So, babalik ako mamaya. So far, so good. Wala akong problema. Ay! Nagbabalat nga pala yung dito ko kasi merong gumagaling na pimple. Pero okay lang naman. Di naman siya ganun ka Di halata. I mean, ang ganda pa rin ng itsura. Ang ganda pa rin ng finish. Alam nyo, comparable siya sa paborito kong L'Oreal Infallible Fresh Wear. Kung ito pumantay pagdating sa longevity, ay baka ito na yung lagi kong gamitin. Parang almost. Parang ito yung pinaka-closest dun sa aking top favorite na foundation. Wow. I love this so far. So, babalik ako mamaya. Promising ka ha. Sana hindi ako mas-disappoint mamaya. Kasi wear test ko to talaga pang buong araw. Tingnan natin kung ano itsura. Kasi I'm so excited. Gusto nyo ba ng flash test? Insert ko dito. Ay guys, ang ganda. Walang flashback. At saka iba talaga kapag ka-perfect yung shade sa'yo. Achieve na achieve talaga. Ang ganda ng shade sa akin. I love it. I'm happy. Looks nice. No need ng filter. Diba? So, ayun. Anyway, babalik ako mamaya for an update. So, ayun. Ni-interviewin ko si mama sa foundation na gamit ko. Oily na ako? Hindi naman. Makintab ka lang. Pero hindi siya oil, no? Hindi naman siya. So, ibig sabihin maganda siya. Parang may kapalit na yung L'Oreal Infallible ko. It's now 6:05 p.m. mga sis. So, ayun. Si mama ang mag-ano. Ano sa tingin mo? How's my foundation for today? Oily talaga mukha mo. Yeah. Natapos ako mag-makeup, 12:30. Parang almost 6 na oras na rin. Hindi pa ako nagbablot. Okay not naman, bad, diba? Okay naman sa oily skin siya. Kumusta yung kapal? Okay naman? Oo, okay naman. Hindi mukhang Hindi siya makapal. kapal na foundation. Oo. Under eye, naka-concealer ako eh. Hindi naman nagka-crack. Wala. Bet mo? Oo. Bet mo to? Oo. Sige, bibigay ko yung light shade sa'yo. So, ano yan? Ito, i-reveal ko na yung yan? strokes. Endorser si Heart Evangelista. Okay. Ayun. Okay, guys. It's now 9:44 p.m. 9 hours. Tapos, hindi pa ako nag-blot ulit. Isang beses lang ako nag-blot. Guys, ang ganda nito. Mukhang may dupe na ako. Oh my gosh. Mag-blot lang ako para makita niyo kung gaano karaming oil. Nag-blot ako kanina mga bandang 6:00 yata yun, guys. So, pangalawa. Basta pangalawang blot ko to. Yan na siya. Yan na yung dami. Wow, I'm impressed. Oh my gosh. Sorry pala ha. Alam ko may mga puti-puti yung damit ko. Alam niyo na, pag may baby, hanggang dito yan. Oh, yung mapa foundation man. And yung powder. Oh my goodness. Strokes beauty. Oh my gosh. Lahat maganda. I love it. Okay, yung color correcting. It's a yes. Yung concealer is a yes. Wala akong hindi nagustuhan. Ay, sorry guys. Hindi ko pala na-try itong banana. Kasi nga, hindi ko na kailangan eh. Hindi ko kinailangan talaga kasi ang ganda ng finish niya. Okay, may concern lang pala ako. Yung color corrector. Ayun, sumiksik siya sa ilalim. Parang normal na sa akin talaga sumisiksik siya sa gilid ng nose. Yun lang yung naging problema ko. Nag-crease na yung aking nilagay na eyeshadow. So, try na nga natin. Sige, guys. Kasi hindi ko pa na-try ito, no? Sige, let's see. Sa true lang, okay lang sa akin kahit wala nito. Pero, uy, para siyang Paris na filter. Wow, amazing! Ang ganda niyang pang touch up. Parang na-blur out to, oh. Yan dito pa lang eh. Sa noo pa lang, guys, eh, oh. Dito sa cheeks. Alam niyo, feeling ko magugustuhan to lalo ng mga makeup artists. Alam niyo yung kailangan mag-touch up in between ng shoots o kaya in between ng event. Kunwari, lilipat na yung bride papunta sa reception. Diba? Wala akong hindi nagustuhan. Kahit ito eh. Kahit malamig siya. Try ko nga ulit ngayon. Yun nga lang, parang ang hirap ma-feel kung meron ng natatouch yung skin kasi sobrang fine nung mist. Ayun, kung mahilig kayo sa amoy, amoy spa,
amoy gusto nyo ma-refresh kasi may cooling talaga siya. Pero oh my gosh, grabe. Ito yata yung launch na, wow, halos lahat is nagustuhan ko. Tsaka talagang, ito na talaga yata ang papalit sa Infallible Freshwear. Nahirapan na rin talaga ako sa true lang maghanap ng shade online. Oo. Wala akong hindi nagustuhan. So, wow, congratulations, Strokes! I love the entire collection and for sure na magagamit ko on a day-to-day basis. Sana nakatulong tong review ko sa mga nagdadalawang isip pa. Pero kahit hindi na ako magsalita tingnan nyo na lang yung aking face. Diba? Ang fresh pa rin, ilang oras na ito nakalipas. Oh my God. So, ayun lang. Thank you so much for watching. O, diba? Na-achieve yung freshness ba ni Heart? Oo. Thank you. Girl, thank you, girl. Let me know your thoughts kung nasubukan nyo na to, guys. Comment kayo sa baba para makatulong din sa iba na naghahanap ng mga review ng ganito, ng Strokes. And let me know your favorites if ever na-try nyo na rin yung collection. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe and turn on the notification bell para updated ka every time may bagong upload. And don't forget to hit the thumbs up! Yun lang. I'll see you on my next one. Thank you so much. Bye!